sa inyo, Sir Raymond. Ayan, welcome po muli sa ating pong programa dito sa Bombo Radyo Dagupan. Si Bombo Marian po ito, sir. Magandang gabi, Bombo Marian, at magandang gabi din sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Okay po. Eto, mamaya may may paputang pag-usapan siguro tungkol dito sa eleksyon. Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin po, Sir Raymond, nas natin kayong gandang reaksyon mula po sa act. Kaugnay po rito sa K-12 graduates na sinasabi po nga maaari ng araw pong magtrabaho sa gobyerno at yung sa ilan, nagbigay rin po ng reaction dito yung ilan pong mga teachers dito po sa ating probinsya. Kayo po, ano pong inyong napahayag po rito, Sir Raymond? Well, ang una-una talaga na batayan ng pagtatrabaho, no, kung sa public employment man yan, ay kinakailangan na sila ay civil service eligible, no, to work sa government, no. Actually, hindi naman usapin yung pagiging K-12 graduate so long as yun na, civil service eligible ang ating mga kababayan. But speaking more generally about the graduates of K-12, yung problema talaga ay yung mismatch na sinasabi, no, yung hindi naman available yung kanilang field na tinapos doon sa employment na meron tayo sa bansa, no. Primarily because marami nga dito tech book, no, pero hindi naman po tayo nag-industrialize, no. Napakalawak pa rin ng agricultural na base ng bansa. Pero yung tinapos ng ating mga K-12, yung focus ng ating senior high school curriculum ay hindi naman po towards about agricultural technology or yung pag-develop ng paggamit ng makina para sa ating sektor ng agrikultura. Kaya talagang nakaasa doon sa mga industriya na so far wala pa naman tayo. Okay po. Pero eto po ba, somehow po, Sir Raymond, ay hindi ba ito rin yung mga naunang naipangako before? Kaya ngayon ilan po mga magulang nagkaroon po ng talagang hope noon or tila nag-expect na yun nga after makagraduate ng K-12, yung kanila pong mga anak pwedeng araw pong makapag-apply na agad ng trabaho without even entering na po ng kolehiyo po, sir. Alam mo, Bombo Marian, no, yan yung sinasabi namin, no, na we told you so, no. In 2012, no, napakalinaw po ng statement na yun. Yes po, tama po kayo, no. Wait lang po, sir. Okay lang po ba, Sir Raymond, pala pa-adjust po ng inyong camera kahit na medyo pa-center lang po, sir, para mas makita po kayo. Ayan, okay po. Go ahead po, sir. Yung sabi po. Sinasabi namin, no, noong 2012 pa lamang po ay sinabi na namin na yung pong pangako ng employability ng K-12 program ay malabo, no? Kasi talagang ang problema po ng education system natin ay napaka-basic, no? Yung walang sapat na classroom, walang sapat na textbook, walang sapat na bilang ng teachers, walang continuing program, continuing professional development programs for teachers. Yun yung mga basic na mga problema ng education system na unless masolve natin itong mga basic na to ay masosolve natin paunti-unti yung usapin ng quality, no, ng education sa bansa, no. Pero ipinilit natin yung K-12, we simply added 2 years dun sa basic education natin. Again, yung pagdadagdag ng 2 taon na hindi magsosolve noong problema ng kawalan ng basic na pangangailangan ng ating education system. Pangatlo, no, sa pinakapunto natin, anong employability po yung sinasabi natin? Wala naman po tayong industriya, no? Walang industriya sa Pilipinas. So, saan magkatrabaho yung milyon-milyong kabataang Pilipino na pinakuha natin ng technical vocational, no? Na strand. Kaya ang ending po pa rin talaga ng ating mga graduates ay tumungo sa kolehiyo upang makakuha ng college degree, at ito yung makakapagbigay sila kahit papaano ng trabaho, no? And speaking of that, even college graduates ay walang trabaho sa bansa. Yan yung isang reality natin, no? So nag-create tayo ng peking imahe na kapag marunong ka nitong mga technical skills nito ay magkakatrabaho ka na agad. Na-set aside yung reality natin na may problema po talaga tayo ng underemployment at unemployment, no, sa bansa. Kawalan po ng trabaho kasi wala pong trabahong available. Yan po talaga yung pinaka-problema ng bansa natin.
Okay po. Ito po ba parang nagtutugma din po Sir Raymond dun sa mga na-mention itong mga nakalipas na buwan po sa mga pag-aaral po ng Second Congressional Commission on Education or etong EDCOM 2 po, sir? Yes po, no, binabanggit din ito, no, ng EDCOM 2, yung mismatch nga, no. Although yung sinasabi lang nila ay mismatch na ito daw yung industry na meron tayo, pero ito yung graduates natin. Actually, sinasabi naman po namin na mismatch, ito po yung economic base natin, pero iba yung ginagawa natin, no. So, I think yan yung problema ng sistema ng edukasyon natin na kailangan talaga seryosong harapin natin, no. Kapag ang curriculum po natin na hindi tumutugma sa kalagayan ng bansa, talaga pong malaking problema yung kakaharapin natin after graduation. Okay po. Ito po ba, medyo malabo pa po sa ngayon po, especially parang napansin po natin, Sir Raymond, ever since po na in-implement naman itong K-12, mas marami pa rin yung mga graduate sa under K-12 program po, na kahit aware naman po sila doon po sa mga minimension before, pwedeng kumuha po ng mga trabaho after graduate. Pero parang mas marami pa rin po, Sir Raymond, yung percentage na kahit graduate na sila ng K-12, automatic nagpo-pursue po na mag-college po. Well, kasi ang pangarap po natin ay kumuha ng degree, at maging professional. At sa bawat magulang, sa tingin ko, yan din naman ang ninanais sa ating mga anak, no? Kaya talagang kung may paraan, no? Kung may pagkakataon, talagang ipapapunta natin ng kolehiyo yung ating mga anak, no? And I think being an educator ay dapat hindi napuputol, no, yung ating pagpupursu sa ating mga kabataan na makapagtapos ng pag-aaral, no. Again, hindi po dapat senior high school yung end ng ating pag-aaral, hanggang kolehiyo po talaga dapat na makapag-aaral yung bata. Kaya patuloy po natin, no, na isinusulong na dapat yung lead ng edukasyon ay hanggang kolehiyo, at matiyak po ito na makamtan ng bawat kabataang Pilipino. Okay po. So, eto pala, sir, speaking of K-12, nabalitaan niyo po ba ito nga pinabulaanan lang po nitong araw ng DepEd po yung mga ulat na aalisin raw po itong K-12 program para po sa school year 2025-2026 po? Well, technically, yung nasa proposal nila ngayon ay pagbabawas, no, nung strand ng K-12 ng senior high school, no. Dalawang strand na lang yung umimintina, no, yung technical saka academic. Tatanggalin din nila yung ibang strand. So nawawalan na rin ng options yung kabataang Pilipino, unlike nung pinangako nila before na kung saan ka magaling, kung saan yung interest mo ay doon ka mag-enroll, no. Though may mga sabi-sabi po talaga na pawala na itong senior high school, at in fact may isang proposal na nagnanais na yung senior high school ay ilipat na, no, sa pamamahala ng Commission on Higher Education at tawagin na lamang itong junior college, no. May mga ganun pong proposals ngayon, no. So nagiging magulo po talaga, no, yung sistema ng edukasyon. Kaya ang sa amin po ay seryosohin sana ng pamahalaan na i-involve yung lahat ng sektor, no, sa pagbubuo ng plano. Before magplano ay pagsusuri doon sa kalagayan ng sektor ng edukasyon, at mula doon ay maging inklusibo yung pagbubuo ng programa at plano para sa edukasyon ng kabataang Pilipino. Hindi yung every now and then nagpapalit tayo ng curriculum, nagbabago yung mga plano natin, ginagawa nating mga guinea pigs, no, yung ating mga kabataan, no. Hindi po laruan ang ating mga kabataang Pilipino. Okay po. Dahil na-mention nyo yun, sir, ng pagpapalit ng curriculum, and parang perfect example po, yung sinabi nyo nga na parang ginagawang guinea pigs or eksperimento, no, yung mga estudyante. Yun din ba, sir, maaaring isang reason kung bakit yung pababa yung comprehension, skills po ng mga students po, sir? Dahil po doon, yung pag-adjust po from time to time doon sa pagbabago po ng curriculum po. Isang factor po talaga yon, no, kasi hindi na tayo nakaka-create ng mastery ng basic na mga skills, no. Under the K-12 program, ang tema nga nito, no, a little of everything, no. Unlike nung mga naunang curriculum, no, kung kayo po ay nagtapos ng RBEC or BEC, no, talagang may masasabi mo you cannot proceed to the next level kapag hindi mo nakuha yung mga earlier na concepts, no, o yung mga naunang mga kasanayan or kaalaman, no. With the K-12 program,
Ang intention niya talaga ay mag-introduce ng mga maliitang konsepto at ulitin naman the following year. So wala po talagang mastery. Pangalawang punto, at tingin ko mahalaga ito, ay paano naman magkakaroon ng quality education kung yun po yung classroom ay hindi naman po conducive for learning. Napakainit, siksikan, walang gamit ng sapat para sa pagkatuto at pagtuturo, no? Ang ating mga teachers ay sandamakmak na trabaho yung ginagawa at malamang sa makmang hindi nakafocus sa pagtuturo dahil napakaraming administrative at non-teaching task na ginagampanan. Okay po. Pero kung kayo yung tatanungin, Sir Raymond, mas dapat na po ba na eto kung sakali, tuluyan po nga tanggalin na po itong K-12, or do you think po mas kailangan lamang po talaga ito ng further lamang po ng pag-aaral, and kaya naman na talagang or ito yung natuloy-tuloy na ipatupad sa education system po natin, sir? Kami po sa Alliance of Concerned Teachers ay naninindigan na wala po sa bilang ng taon yung kalidad ng edukasyon. Hanggat hindi natin na ibibigay yung pangangailangan ng sektor na edukasyon, maging 10, 12, 14 man na taon yung ating basic education, hanggang walang sapat na suporta, hanggat ang kurikulum ay hindi nakabatay sa pangangailangan ng bansa, hanggat ang kurikulum ay hindi tumutugon doon sa ating nasa harapan o nasa likuran, ay wala po pa rin itong silbi. Kaya po kami po, since 2012 ang panawagan po namin ay ibasura ang K-12 program na ito. Okay po. Siyempre pinag-uusapan po lagi natin yung sitwasyon dito or kung paano po nahirapan, Sir Raymond, yung mga students dito po sa K-12 program. Ano naman po yung mga may babahagi ninyong mga sentiments naman po sa part naman po ng mga teachers? Sa ating mga teachers, litong-lito, no? Every now and then, may mga bagong isasagawa sa curriculum, may pagsasanib ng mga asignatura, pagsasanib ng mga subjects, at yung madalas na reklamo, yung mga teachers na pinagtuturo ng hindi naman nila field, no? Siya ay Filipino teacher, pero pinagtuturo ng matematika, siya ay Filipino teacher, pero pinagtuturo ng physical education, ng music, ng health, yung mga ganun, na problema na dumadagdag talaga sa usapin ng kalidad ng edukasyon. Yung problema ng napaka-congested na curriculum, yung problema ng kawalan ng sapat na gamit panturo, talagang ito yung nagtutulak sa ating mga teachers na mag-resign, umalis sa profesyon, no, mag-ibang bansa, magtrabaho na lang ng ibang mga trabaho dahil nga hindi nila nakikita na yung kanilang trabaho ngayon ay nagiging fulfilling, no? At hindi nila naisasagawa ng maayos yung pagtuturo. Alam mo, bilang isang teacher, no, napakahalaga na makapagturo ng maayos. Kapag hindi mo nasasagawa ito sa iyong klase, ay ang laki noong yung guilt feeling at saka yung dissatisfaction, no? Kaya talagang nakakadagdag dun sa pagkadismoralisa, no, ng ating mga teachers na gawin yung kanilang trabaho. Okay po. Ito, speaking of mga teachers po, Sir Raymond, baka pwede na rin natin kayong hingan po na ngayon, kung may mga natatanggap po kayo, kamusta yung mga teachers po na nag-serve nito nakalipas na election? Kasi parang yung mga balita natin, yung ilan sa mga COMELEC offices sa iba't ibang lugar sa ngayon, parang pakonti-konti pa lang po na nagdi-distribute po, binibigay yung mga honorarium po ng mga teachers na nag-serve, sir. Yun po, no, isang bagay po yan, no. Ang amin pong kapatid na organisasyon, yung ACT Teachers Party List, ay siya pong author, no, ng itong ESRA law, no, yung Election Service Reform Act, na nagtatakda noong pagbabayad, no, ng honoraria sa ating mga election workers, no. Kasama na po dito yung mga teachers or kalakhan ng mga poll workers natin ay mga teachers. Una po, nagpupugay tayo sa ating mga guro, no, na buong tapang at giting na ginampanan ang isa na namang trabaho na hindi naman po kabahagi sa kanyang pagiging teacher, no, kundi kabahagi ng kanyang pagiging Pilipino, no, serbisyo sa lipunan. Nasaksihan natin yung paggising ng alas 2 ng madaling araw ng ating mga guro at pag-uwi may mga umuwi sa kanilang mga tahanan na inabot na ng alas 6 ng umaga, alas 7 ng umaga dahil sa trabaho ito. Nararapat lamang po na hindi na po dapat paabutin pa ng isang linggo ng Commission on Elections yung paglalabas ng honoraria ng ating mga election workers, no. They have much time to prepare ahead, no. May halos isang taon sila na ihanda yung mga pondo para sa pagbabayad ng honoraria ng ating mga teachers. Kaya dapat nga nung pagkatapos ng serbisyo, nung ibinalik yung mga election paraphernalia,
ay dapat ay sabi ng kaliwaan, no, na ibinigay itong honoraria sa ating mga teachers. Nakaka-disappoint na until now ay marami or kalakhan ng ating mga teachers ay hindi pa ito nakukuha. Dagdag pa dito, no, yung pagpapataw pa rin ng tax dito nga sa sabi nga namin napakaliit na honoraria para sa buwis-buhay na trabaho ng ating mga teachers. Okay po. Hanggang kailan ba dapat, Sir Raymond, yung meron po bang siguro araw na hanggang doon dapat natanggap na po ng mga teachers yung kanilang mga honoraria at hindi na dapat lalampas po doon? Bagamat sa ngayon nga, ongoing pa po yung mga pagbibigay sa ilan pong mga teachers. Sa ilalim po ng Election Service Reform Act, ay dapat hindi po ito lumampas ng 15 araw pagkatapos ng halalan, no. Kapag lumampas po ito ay may criminal liability na po yung ating mga election officers. So, pero siyempre yung wish po natin, no, dapat hindi na po antayin yung 15 days, no. Dapat as soon as possible ay ibigay na ito sa ating mga teachers. Okay po. Pero marami na po ba kayong mga nakakausap, sir, ng mga teachers na so far naka-receive naman na po na medyo mas maaga nung kanila pong mga honoraria po? Well, sadly, mas marami yung hindi pa nakatanggap ng kanilang honoraria. Kaya po, yung ating panawagan sa Commission on Elections, no, to fast track the release of the honoraria, no. Nagproklama na, may nanalo na, may natalo na, may nagpoprotesta na ng kanilang pagkatalo, no. Dapat bayaran na yung ating mga bro. Okay. So bali, kamusta naman po, sir? Wala bang mga teachers po na may mga concern noon pong kasagsagan ng election or after din po ng election, especially sa mga teachers po na talagang na-assign sa mga lugar po na medyo nasa risky areas po? Doon po sa mga risky areas kasi marami doon nag-serve ay hindi naman po mga teachers, no. They are part of the military and the police, no, or mga private citizens, no. Kasi kapag dineclare na hotspot, second hindi na mga teachers agad yung nagsiserve doon, eh. However, no, yung common po na natanggap natin na ulat, ito po yung nakakapagod na halalan, no, sa kanilang buong buhay na nagsilbi bilang bahagi ng electoral boards, no. So kahit ako nung bumoto ako, na-observe ko po talaga kasi mabagal po yung machine, magbasa ng ating mga balota, no. May mga panahon pa na naghahang o umiinit at therefore hindi na gumagana yung mga machines. Yung dagdag sa oras na ito yung nagprolong talaga, no, doon sa pagtrabaho ng ating mga teachers at napakainit, no. Tumaas yung ating heat index during this time. Kaya talagang grabe yung pagsaludo natin sa ating mga teachers. More than 12 hours or inabot ng 24 hours na nasa mga polling precincts sila. Okay, parang first time po natin may narinig na mention po, sir, na ito yata yung pinakamabagal na parang experience po ng mga, or pinakamabagal and pinakamatagal na experience ng mga teachers sa buong karanasan nila sa pagsisilbi po sa election. Tama po, sir, dun sa nabanggit po ninyo? Yes po, tama po kayo, no. Ngayon lang po natin ito narinig. Okay po. So, eto pala, sir, maaari lang po natin pag-usapan kasi noong kasagsagan po ng eleksyon, may mga nakikita po tayo that time, especially yung mga kilalang mga personalidad na mga nag-post po sa social media, and even naman yung may iba po nating kababayan na na-observe po yung mga classrooms kung saan po sila bumoto, kung saan pinost sila sa social media yung concern na may mga sira-sirang upuan, sirang kisame, at yung ilan kaya mainit dahil hindi po naayos yung ventilasyon ng mga classroom. So parang sabi nung ilan, dun sila namulat na ganun pala yung pinapasukan po mga classroom ng mga estudyante po, sir. And how concerning po sa inyo yun, sir? Yan po ang katotohanan natin, kaya po matagal po talaga natin ipinaglalaban na doblehin yung budget ng edukasyon, no? Sa ating mga bagong elect na mga kongresista at senador, no? As we craft the 2026 national budget, nakita nyo naman, no? Sana hindi kayo sa mall bumoto. Sana sa mga public schools kayo bumoto at nakita ninyo kung gaano, no, kaawa-awa yung kalagayan ng ating mga public schools. Kaya pag binuo nyo po yung budget for next year, panahon na po siguro na tuparin ng gobyerno ng Pilipinas yung kanyang pinirmahan, no, doon sa UNESCO na sinasabi dapat 6%
gross domestic product ng bansa ay yung inilalaan para sa sektor na edukasyon. No? Sa kasalukuyan po, 3.4% lamang yung inilaan ng gobyerno ng Pilipinas para sa edukasyon. Okay po. And kung tutusin sir, parang snapshot lang to yung nakita pa ng mga kababayan po natin na bumoto sa kung ano talaga yung kondisyon sa mga classrooms po, especially sa mga public schools po sa ating bansa. Tama po kayo, at marami pa po sa mga electric funds na yan ay donasyon ng mga magulang. Marami pa po sa mga gamit sa mga eskwela na yan ay donasyon ng mga pribadong individual. Paano naman po sa mga maraming lugar na walang ganun, no? So, sabi nga namin, si teacher kapos yung sweldo pero nauobliga na pumili ng mga gamit na kinakailangan niya para sa kanya mga mag-aaral. Okay po. Ito sir pala kasi tuwing election, and dito parang dami po nating mga naging reklamo na natanggap po sa mga botante, especially yun nga yung nabanggit ninyo yung sobrang bagal ng mga machine, pumapalya, and sa lahat ng pagkakataon ang sinisisi po ng mga botante yung mga electoral boards na na hindi naman po dapat na sila nga po isisiin, pero dahil sila yung nandun po sa mga voting centers ay sila po yung nasisisi talaga that time. Meron ba mga teachers sir na nakaranas po ng parang harassment or that time mga nabully dahil po doon sa ganung sitwasyon po ng election? May mga ganun po na ulat, pero yun nga po yung kabahagi ng ating pagsaludo sa mga teachers dahil napakataas noong pasensya na ina-extend ng ating mga teachers at patuloy pa rin na pagpapaintindi sa mga botante na hindi naman po sila ang may pasimuno ng paggamit ng makinang ito. In fact, sila ay naatasan lamang na i-operate at tanggapin yung mga balota mula sa mga botante. Talagang makikita mo rin yung kasanayan ng mga teachers na nag-handle ng 40-50 bata sa kanilang mga klase sa loob na isang araw, araw-araw. Kaya sa pag-handle ng mga botante na mainit na yung ulo, kahit hindi naman po na iinit yung ulo ng mga botante dahil mahaba ang pila sa labas, napakainit, may pila sa loob ng school, may pila pa sa loob ng presinto, tapos pagpunta mo sa presinto, pag-insert mo ng balot mo, ay depektibo or mabagal pa yung makina. So, parehas po tayong biktima dito, teachers and voters ay biktima po tayo ng, again, sabi namin, palpak po pa rin talaga na paghanda ng Commission on Elections dito sa ating nangyaring halalan. Okay po. Ito, isa sa laging nagpapahirap po sa mga teachers po, tuwing election po. So, yung talagang dami po ng mga botante, haba po ng pila. Kung kayo pong tatanungin, may mga suggestion po ba kayo? Kasi nabanggit ng COMELEC na paano ba ma-address ito, yung sa issue po ng mahabang pila tuwing election. Nabanggit po last ni COMELEC Chairman Garcia. Dahil nga raw po sa dumadami po every year yung mga botante, pero hindi naman daw po nadadagdagan yung mga voting centers sa mga polling na precincts po sir. Marian, siguro kailangan natin turuan yung Commission on Elections na balikan yung kasaysayan. Before the automated elections ay may tinatawag tayong polling precinct lamang. Polling precinct, yan yung presinto mo, doon ka boboto. Noong automated election system po tayo, inintroduce nila yung bagong termino. Ang tawag po nila dito ay clustered precincts. Pinagsama-sama po yung mga polling precincts. Kaya lumaki po yung mga botante sa loob ng isang classroom. Kaya talagang haba po yung pila kasi pinagsama-sama natin yung dating 3-4 na magkakahiwalay ng mga presinto, ginawa natin isang presinto. Kaya hahaba po talaga yung pila. Ano pong solusyon? Ang unang solusyon po dyan, ibalik natin dun sa normal na bilang ng mga presinto. Huwag na yung clustered na yan upang mabawasan para hindi po nakapila, lalo na dito sa mga urbanized areas, dito sa mga cities natin. At pangalawa, sa punto namin, alam nyo, ilang taon na tayo nag-automated election system, lagi ang question, nabibilang ba yung boto ng mamayan? Kasi hindi naman niya nakikita na nabibilang yung boto niya kasi right after ka mag-cast ng vote, ipapasok mo sa makina yung ballot mo, hindi mo naman nakita kung yung binilang niya ba sakto doon sa binoto mo. Kaya we are now calling na bumalik na tayo sa manual counting of votes kasi kailangan talaga ma-secure yung integrity ng election na ito at kailangan makita ng botante na nabibilang yung kanyang boto.
Okay. Eto, how will you compare naman po Sir Raymond, the past election po dito sa 2025 election, lalo po dito sa bagong ginamit pong machine sa ngayon? Kami po kasi ay nag-handle ng tinatawag nating ACT Teachers Hotline, itong halalan, no? Where we receive reports of irregularities from the field. At kalakhan po sa mga reports natin natanggap ay yung epektibong machine. Pero may bagong karakter po sa report na tatanggap natin ngayon. Ano po yun? Yun pong bumoto siya ng kandidatong to, ang lumabas sa resibo, ibang kandidato. No? So ito po ay kabilang po sa documented cases na naitala natin ngayon, na sabi talaga natin ay naka-question yung credibility ng halalan na ito. Okay po. So ito, baka pwede lang din po natin dagdagan, Sir Raymond. Kamusta po dahil ang mga kawani po ng gobyerno, kasali ang mga teachers ngayong araw ay nakatakda pong matanggap ang mga mid-year bonus. Kamusta po, sir? Well, tama po, natanggap na po yung mid-year bonus, pero sabi nga namin, ang mid-year bonus na ito ay sumasalamin pa rin dun sa maliit pa rin ang taas ng sweldo ng ating mga kaguruan at mga government employees. Kaya po, let me amplify our call, no, Marian, no? Ang call po talaga namin, 50,000 pesos na entry level na sweldo ng ating mga kaguruan, 33,000 na minimum na sweldo ng ating mga government employees sa buong bansa. Okay. At panghuling-panghuli na po, sir, dahil tapos na po itong eleksyon, may mga nahalal po na bagong magsisilbi sa ating bansa at sa mga siguro yata Saturday i-anunsyo na rin or puproklama yung mga nagsipagpanalo po nga pinakamataas sa national position na inihalal sa ngayon, which is mga senador, at ganoon na rin sa mga party list. May panawagan po ba ang mga nasa education na sector po katulad po ninyo sa ACT at dito po sa mga nagsipagpanalo nito nakalipas na halalan? Ang una-unang panawagan natin, no, sa ating mga bagong halal na kasapi ng Kongreso, no, tugunan yung panawagan ng mamayan. Una, para sa sweldo. Pangalawa, hinggil sa sapat na trabaho. Pangatlo, para sa murang presyo ng pagkain, dahil talagang napakatindi ng pagtaas ng presyo ng mga batayang pangailangan natin ngayon, na lalong nagpapaliit doon sa halaga ng sweldo ng ating mga kababayan, no? Yan po yung tatlong batayan na panawagan na gusto nating tugunan ng ating bagong halal na kongresista at mga senador. Ayun po. Muli maraming salamat, Sir Raymond, sa oras po ninyo at magandang gabi po, sir. Maraming salamat at naimbag na tabi kadayo amin.